Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinaka-bold or pinaka-matapang na prediction dito sa mundo ng crypto ngayon. At ito po ay ang posibilidad na maabot daw na XRP ang presyong $10,000 bawat token. Ayan, masyado bang mataas ito para maging totoo? O posible ba talaga ito? Yan po ang siyang ating alamin sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung bakit po naniniwala ang ilan na maabot na XRP ang presyong $10,000. Ayan, ayon po kay Jen A, isa po siyang kilalang market analyst, may mga solidong dahilan yan, or solid reasons kung bakit naniniwala ang ilan na posible ang presyong ito para kay XRP. Ayan, una, mahalaga po ang functional utility ni XRP. Hindi ito tulad ng ibang speculative assets dahil layunin ni XRP na solusyonan ang problema sa cross-border payments. Mabilis at mura ang mga transactions gamit si XRP kumpara sa mga traditional na system ng pagbabayad tulad po ng SWIFT na kadalasang mabagal at magastos. Sa loob ng mahigit isang dekada nagtatag na po ang Ripple. Yan ang kumpanyang nasa likod ni XRP ng mga partnership sa mga bangko at maging sa mga gobyerno. Isa pang dahilan ng optimism ay ang inaasahang shift patungo sa isang bagong financial system na nagbibigay po ng prioridad sa instant global liquidity. Yan, kung sakali pong tanggapin ng mga malalaking network tulad po ng SWIFT na nagpapagalaw ng humigit kumulang $5 trillion araw-araw sa XRP, maaaring tumaas ng gusto ang demand nito. Ngayon ay ano nga ba ang mga hamon para maabot na XRP ang $10,000 na presyo? Yan, bagamat promising po ang mga bullish arguments, sinabi rin ni Ginoong Jen A na hindi biro ang mga hamon para maabot ni XRP ang ganitong presyuhan. Yan, para maabot ang $10,000 kada token, kailangang umabot ang market cap na XRP sa napakalaking $1 quadrillion. Ibig sabihin ay kailangan pong masakop na XRP ang malalaking financial flows tulad po ng global remittances at saka forex market. Yan. Maliban dito ay hindi po tulad ni Bitcoin na may fixed supply na 21 million coins, may maximum supply sa XRP na 100 billion tokens. Ngunit nasa escrow po ang 37 billion dito, kaya limitado po ang agarang supply. Posibleng magkaroon po ng supply shocks kung ang mga malalaking institution ay magsisimulang maghawak or mag-hold ng XRP bilang reserve asset. Yan, ang legal naman na laban ni Ripple laban sa US Securities and Exchange Commission or SEC ay nagdulot na rin ng kawalan ng katiyakan. Dahil dito ay maraming institutional investors ang nag-aalangan. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga eksperto? Ayon po ulit kay Jen A ay mahalagang bigyan pansin ang parehong bullish at saka bearish scenario. Kaya unahin po natin sa bullish case. Yan, kung maging standard si XRP para sa global liquidity, pwede pong tumaas ng husto ang presyo nito. Ang regulatory clarity naman ay makakatanggal ng mga hadlang na magpapadali ng institutional adoption. At ang tokenization ng global assets ay ito po yung maaring maging malaking driver yan, or persa para lumago itong si XRP. Yan, pagdating naman po sa bearish case ay napakalaking market cap ang kailangan para maabot ni XRP. Ayan, kailangan po niya ng napakalaking market cap na tila imposible sa kasalukuyang financial landscape. Maliban dito ay malaki rin ang kompetisyon mula sa iba pang mga crypto assets at patuloy na hamon ang mga regulasyon. At ngayon ay ano naman ang maaaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders o investors, lalong-lalo na sa mga interesado dito kay XRP. Ayan, para sa atin, mahalaga pong maging maingat at mapanuri sa ganitong klaseng prediction. Kung magkatotoo man ang bullish scenario ng XRP, malaki pong benepisyo ito para sa mga maagang nag-invest.
Gayunpaman ay hindi rin dapat kalimutan ang mga posibleng panganib o risk. Ang regulatory clarity ay isa ring mahalagang issue dito sa Pilipinas. Dapat po tayong maging updated sa mga batas at regulasyon na maaari pong makaapekto sa pag-invest kay XRP o kahit sa iba pang mga cryptocurrencies. Bukod pa rito, dapat din nating i-consider ang tamang risk management sa paghawak ng ganitong klase ng asset. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Bagamat tila imposible ang $10,000 na price target para kay XRP sa kasalukuyan, hindi rin natin maitatanggi na posible po ang malaking paglago nito kung magkatotoo ang mga bullish scenarios. Ang mahalaga po ay maging informed tayo at hindi po tayo magpadala agad sa hype. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.